Ang babae ay nangingisda, hindi pinalalampas ang kahit maliliit na isda. Ngunit pagkatapos manghuli, hindi niya ito kinakain upang punan ng kanyang gutom. Sa halip, dinudurog niya ang mga ito at itinapon pabalik sa dagat. Pinipigil ang gutom, nananatili siyang nakatayo sa tubig, may hawak na matulis na kahoy, tila may hinihintay. Maya-maya, isang peteng ang lumangoy papalapit, naakit sa amoy ng dugo. Matapang niyang itinarak ang patpat sa tubig at nahuli ang peteng. Sa halip na kainin, itinali niya ito ng mataas gamit ang lubad at nagtago sa isang hukay ng buhangin, lihim na nagmamasid. Tila may mas malaking plano siya, ngunit sa paghihintay, napapikit siya at nakatulog. Pagmulat niya ng mata, wala na ang peteng, tanging lubad na walang laman ang naiwan. Nangangatog sa takot, sinuyod niya ang paligid, nangangambang baka siya naman ang sunod na lapain. Kinabukasan, natagpuan niya ang kalahati ng katawan ng peteng sa dalampasigan, puno ng malalalim na sugat. Lalong nanindig ang kanyang balahibo nang matuklasang nawawala rin ang bangkay ng kanyang kasamahan, naiwan lang ang dugong tumagas sa buhangin. Agad siyang naghanda, pinatalas ang isang kahoy gamit ang bato bilang panangga. Maingat siyang naghanap ng matataguan sa isla at nakakita ng isang buta sa puno sa gilid ng kagubatan. Ngunit may kakaibang tunog mula sa loob. Pinilit niyang sumilip at laking ginhawa nang makita na isa lang palang ibon. Ngunit hindi pa rin nawala ang kaba at nagpasya siyang manatili roon upang magpahinga. Sa gitna ng gabi, nagpagising sa kanya ang nakakatakot na alulong na pumailan lang sa hangin. Naparalisa siya sa takot at taimtim na nagdasal na huwag siyang matagpuan. Ngunit ang alulong ay bumalik, mas malakas pa, kasabay ng pagbayo sa kanyang pinagtataguan. Nanginig ang kanyang katawan habang dahan-daang gumuguho ang butas ng puno hanggang sa tumigil ang ingay at nawalan siya ng malay sa pagod. Pagmulat niya kinaumagahan, wasak-wasak na ang paligid. Napagtanto niyang hindi siya maaaring manatili sa isla. Kumuha siya ng life jacket, isinilid ito sa kanyang malita, isinara ang latch, at tinali yan ng mahigpit. Wala nang pag-aalinlangan, nagtungo siya sa dagat at sinubukan ng paglutang ng malita. Ngunit nang sumampa siya rito, lumubog ito sa ilalim ng kanyang bigat, waring pinapawi ang kanyang huling pag-asa.